Posibleng may ipinatong na material kaya nag-iba ang kulay sa isang lugar sa West Philippine Sea kung saan durug-durug na ang mga koral ayon sa isang senador. May mukhahin naman ang dalawang dating maestrado ng Korte Suprema kaugnay niyan. Nakatutok sina Rafi Tima at Chino Gaston. Durog at patay na ang mga coral na ito sa Escoda o Sabina Shoal at maging sa Rosul o Iroquois Reef. Mga bahura sa West Philippine Sea na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Base yan sa ginawang survey nung nakaraang buwan ng Philippine Coast Guard sa mga bahurang ito na nasa loob ng 200 Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Noong buwan ng Hulyo, ganito rin daw ang nakita ng AFP Western Command, ang mga sira-sirang coral reef sa may Rosul Reef. Ayon sa Philippine Coast Guard, ang mga bahurang ito ang madalas tambayan at puntahan ng mga barko ng China nitong mga nakaraang taon. Ang Sabina o Escoda Shoal malapit lang sa Ayungin Shoal. Malapit din ito sa Palawan. Ang Rosul o Iroquois Reef naman ay malapit sa Recto o Reed Bank na sinasabing mayaman sa langis at gas kung saan binabalak magkaroon ng oil exploration. Sabi ng PCG, wala pang matibay na ebidensya na mga Chinese fishing militia vessels ang nasa likod ng mga wasak na coral reef na ito. Pero noong isang buwan lang, may naispatan daw na 33 na Chinese vessels sa Rosul Reef at 15 naman sa Sabina Shoal. May duda si Senator Francis Tolentino, ang chairman ng Senate Ad Hoc Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones. Magkaiba na po yung kulay ngayon ng ilalim ng Escoda. Ito yung bagong kulay, ito yung dating kulay. So ibig sabihin, merong pinatong na materyales. Merong pinatong na materyales sa ilalim. Nakakaiba doon sa natural elements niya. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources lubhang nababahala sa nangyari sa mga coral reef. Yung pagkasira sa nangyayari sa West Philippine Sea ay hindi lamang ito pagkasira sa panig ng Pilipinas. Inilalagay din ito sa alanganing sitwasyon ang fish sufficiency at ang food security ng lahat ng mga bansang nasa region. Sa gitna nito, dalawang dating mahistrado ng Korte Suprema ang nagmungkahing kumalap agad ng ebidensyang maaring gamitin para sa panibagong reklamo laban sa China. Sabi ni dating Chief Justice Antonio Carpio, kailangan ipa-assess agad ng gobyerno sa UP Marine Science Institute ang kabuang nasirang marine seabed sa West Philippine Sea at isumite sa tribunal ng United Nations Convention on the Law of the Seas o UNCLOS para makaklaim agad ng damages at dapat daw agad na maghain ng diplomatic protest. Ganito rin ang sabi ni dating Supreme Court Associate Justice Francis Hardileza. If there is a decision in a valid court and it is an UNCLOS court, and you levy it against assets of China wherever found, the courts of New York or the courts of Paris or the courts of London are bound to execute. Pero para kay Assistant Professor Jacqueline Espinilla, Senior Fellow ng UP Law Center Institute for Maritime Affairs and the Law of the Sea, bago ang pagsasampa ng kaso, dapat mag-reflect muna sa mga batas sa bansa ang panalo ng Pilipinas sa arbitral ruling. Urgently passed the Maritime Zones Bill, which would clarify for us domestically what our entitlements are under the United Nations Convention on the Law of the Sea. Kailangan kunin natin yung opportunity that has already been provided for us under UNCLOS. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, Chino Gaston, Nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.